Fructuoso! We also have Elise Hasan. Ang nagpainit ng dugo natin kanina, Jenica Garcia! At Christian Bagles! And now we'd also like to call on Mr. Sam Milby! And the mother herself, ang nagbabalik, Miss Julia Montes! Congratulations po. Yes, kindly settle down. And let it sink in. Ito na po, napanood na po natin ang first episode ng Saving Grace. Hello po sa inyong lahat. Congratulations sa napakaganda po ninyong pilot episode na nakita natin kanina. Palakpakan po natin ang cast, directors, and creative manager ng Saving Grace. Now, while the cast is settling down, I would like to call on Mr. EJ Salute to ask our friends from the media kung kumusta nga ba ang first episode ng Saving Grace. Go ahead, Mother EJ. It's been a long day for us. Medyo ito sa mabigati na panood nating pilot episode kayo na BGI, no? Pero sabi nga ni Mega, food for the soul. Ang sarap uliyak, di ba, once in a while? Yes po. Oo, so at this point, napakasarap ng iyak natin kanina. hindi kasi kumpleto ang isang ganitong media event without hearing the reactions of our friends from the media. Ito yung fresh na fresh from the screening. First of all, let's call it. May mga nagpupunas pa ng luha. Diba, kanina nga. Talagang andito ang lakas umiyak, pero everyone cried talaga. Sabi ko nga, wow, sabi ko, job well done sa Team Saving Grace. And at this point, we'd like to hear from 6 members of the media to react from sa napanood namin, sabay-sabay napanood kanina. First of all, I'd like to call in. Is easy ka na stand up lang, bibigyan natin ng mic. Alan Sancon to give his reaction from what we saw. Alan? Over there. Hi, Sir Alan! Jethro, andun siya naka-blue sa, Yes, from Stars Photog. Hello. Hi, si Eric. Hi, did you like it? Grabe, kahit yata ba ito may iyak dito sa istorya. Para kasing the last time I cried dun sa Child Star when Cyril Manabat at si Sijan Aranilla, di ba? So, 68 years ago. Yeah, pero ngayon parang meron ng bagong child wonder yung ABS-CBN, si Sia. So, nakakatuwa talagang nagpahid kami ng luhat. Yung mga katabi ko nga parang nagtitinginan kami kung ano yung reaction, pero talagang dalang-dala kami sa eksena ni Sia. And of course, Julia, di ba? Parang welcome back sa teleserye. Talagang pinaiyak mo rin kami dun sa mga eksena mo kanina at nakakatuwa. Pagbabalik, na-miss namin yung yung pag-acting dito sa ABS-CBN. At syempre sila Jenica and naku, nakaka-music yung dalawa, di ba? Talagang dalang-dala kami, parang gusto namin parang lumapit sa inyo at bakit nyo ginagawa sa mga bata. Pero for sure, another hit from ABS-CBN. Talagang walang kupas yung ABS-CBN sa paggawa ng bagong teleserye dito sa Prime Video and sa ABS-CBN Studio. Any favorite scene, Alan? Actually, yung eksena ni Julia saka ni Sia dun sa may tubig. Sa pier? Sa port. Yun na parang, talagang dalang-dala ka kung aalis ba si Julia or kumbaga mag-i-stay for Grace. So talagang dalang-dala kami. Titingin na kami nila Midri dito sa kanila, Romel, sa eksena. Sabi namin, grabe, ang galing talaga ni Julia. Talagang dalang-dala kami sa eksena. So congratulations, Saving Grace. Team Direct, congratulations, Direct. Yeah. Congratulations sa Saving, sana mapanood talaga ng lahat ng ina at ng buong pamilya. Congratulations. Thank you for the good words, Alan. Thank you. Kailan mo talaga yung vlog side niya? Yes. Thank you, Alan. At this point, we'd like to hear naman po from... And this is for you, Julia. Para sa iyo itong question na ito. This is coming from Naz Tabares of Pelikula Mania. For Julia, gaano ka-importante sa iyo ang project na ito? At ano so far ang naging impact ng character mo sa iyo? Gaya nga po na sinasabi ko before, sobrang importante sa akin ang project na to. Not because bumalik sa work, but because
Special to dahil kay Sir Deo. This project ginawa ko is because of Sir Deo. Sadly, wala siya ngayon to see this outcome. Lahat po na nakita nyo ngayon, hindi po ito mabubuo ng isa, dalawa. Buong pamilya po ito ng Saving Grace, from on-cam hanggang off-cam. Puso ng on-cam artist hanggang off-cam ng mga workers po namin. Lahat po kami nagbigay ng puso dito, kaya sobrang special ng project. Kung anong natutunan ko naman po kay Ana, siguro hindi lang natutunan nakarelate ako kay Ana kasi may ugali po akong nag-wall din ako. So it's really hard to open up, especially kapag yun yung takot mo. And with Ana, yun yung kaya hirap na hirap akong i-portray yung role, especially the first part, the first episode na nakita nyo. Kasi ang hirap magpigil, especially kung nakita nyo na yung galing ng bata. Sobrang inosente, sobrang raw. Tapos kapag umiiyak na siya, kailangan kong pigilan na huwag ako madala kasi kailangan maklaro ko sa tao na hindi ako emotional na tao. Kasi ang dami kong pinagdaanan, hold up akong tao. So ang hirap-hirap nun. So parang ang dami lang factor na natutunan ko kay Ana sa pagpapatawad, sa pag-open, sa ang pagmamahal wala pa lang measure, talagang malalim. Hindi lang sa pagiging ina, sa pagiging anak, sa pagiging kaibigan, sa pagiging kung ano man yung relationship na meron ka sa buhay mo. Malalim pala talaga siya. So ang love talaga sobrang laking factor sa buhay natin. Ko siya kikidnapin. Hindi ko siya sobrang, sorry, nare-relate ko kasi yung nangyari kay Ana. Pakiramdam ko kahit naman hindi ako isang ina at sana ganun din yung lahat ng tao. Di natin kailangan sana ma-experience magkaroon ng anak para malaman kung ano ang tama sa mali. Para magkaroon ng lakas ng loob na lumapit sa mga taong mas may alam kung ano ba at paano solusyonan ang mga bagay. Kasi iba din kasi yung child abuse. Kumbaga sa ibang bansa, may makita ka lang na batang nagtitinda. Child abuse na yun, pero dito sa Pilipinas, we see it everywhere. And minsan kahit kausapin natin sa kanila, parang na-ingrain na rin na normal na lang yung ginagawa nila. So, syempre dyan, kasama dyan yung prayers, pero syempre, kilos-kilos din. Huwag tayong magtatakip ng tenga, hindi tayo wala naman akong connection dyan lalo na kung first hand mong na-experience at nakikita. So, thank you. Sorry po. But, I guess hindi ko maililipat yung karakter if not because of our directors, Direk FM and Direk Dolly and si Danix na talagang nagbigay ng oras para sagutin lahat ng mga tanong sa isip ko kasi nung una ko itong ginagawa para akong sabog. Hindi ko alam kung paano ilalapat yung mga paa ko dun sa shoes ng character. But sa patience nila, umokay naman, awa ni God. Thank you. Salamat. Thank you po. Mas pagrabi pa po ito ng pagrabi. Sana wag niyo kong pukpukin ng payong sa labas. So wala pa itong handa ako sa bashing. Parang pakiramdam ko kapag hindi ako nakakuha ng bashing, baka hindi ko nagawa ng tama yung trabaho ko. Sana talaga sulit kasi yung role ni Sarah talagang mentally draining. Yeah. Sobrang gusto na namin mentally draining talaga siya. Ang hirap kapag ilalagay mo yung sarili mo sa posisyon na kailangan mo ng lalaki para mabuhay. Na parang trinabaho mo na hindi maging ganun. Trinabaho mo yung lakas mo na kaya kong tumayo mag-isa. Tapos ibabalik mo yung karakter mo sa isang babae na hindi kayang tumayo sa sarili niyang paa kung wala yung nomyo niya.
ang hirap. Yung feeling kong taon kong pinaghirapan, napagtagumpayan dahil sa isang proyekto, kakalimutan mo na lang ulit para magawa mo ng wasto. Yun. Kumbaga, taliwas